Si Jesus ang hahatol sa lahat. Part 4. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa muli ninyong pagsama sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay gabayan ng Panginoon upang higit nating maunawaan ang mensahe ng banal na kasulatan. Sa mga naunang bahagi ng ating serye, nakita natin na paulit-ulit na binibigyang diin ng Biblia na darating ang araw ng paghuhukom. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang isang napakahalagang tanong. Bakit si Jesus ang magiging hukom ng sangkatauhan? Sa Ebanghelyo, ayon kay Juan, Kabanata 5, sinabi ni Jesus na ipinagkatiwala ng Ama sa Anak ang paghatol. Ipinakikita ng talatang ito na ang paghatol ay bahagi ng misyon na ipinagkaloob sa Kanya. Hindi ito basta kapangyarihang inangkin, kundi isang tungkuling ibinigay ng Ama. Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Una, ipinapaalala nito na ang ating buhay ay may pananagutan. Ang bawat mabuting gawa, bawat salitang binibigkas, at bawang pasyang ginagawa natin ay may kabuluhan. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagtuturo na ang Diyos ay hindi bulag sa ating pamumuhay. Nakikita niya ang ating ginagawa sa lihim at sa hayag. Ngunit mahalagang maunawaan na kapag binabanggit ng Biblia ang paghuhukom, hindi lamang ito tungkol sa takot. Ito rin ay tungkol sa katarungan at pag-asa. Maraming tao ang nakaranas ng kawalang katarungan sa mundong ito. May mga inosenteng nagdurusa at may mga gumagawa ng masama na tila hindi napaparusahan. Ang mensahe ng kasulatan ay nagsasabing darating ang araw na itatama ng Diyos ang lahat ng mali. Sa Mateo, Kabanata 25, inilarawan ni Jesus ang anak ng tao na naghihiwalay sa mga tao, na parang pastol na naghihiwalay ng mga tupa at kambing. Ang paglalarawang ito ay nagpapakita na ang ating pakikitungo sa kapwa ay may malaking kahalagahan. Ang pagpapakain sa nagugutom, pagtulong sa nangangailangan, at pagmamalasakit sa kapwa ay hindi maliit na bagay sa paningin ng Diyos. Hindi nito ibig sabihin na naliligtas ang tao dahil lamang sa mabubuting gawa. Sa halip, ipinakikita na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa paraan ng ating pamumuhay. Ang mabuting bunga ay sumasalamin sa pusong nagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, madalas nating isipin na ang paghuhukom ay isang pangyayaring napakalayo pa. Ngunit ang katotohanan ay hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay sa mundong ito. Kaya ang paanyaya ng Biblia ay mamuhay araw-araw ng may katapatan, kababaang loob at pagmamahal. Kung tayo ay nagkamali, may pagkakataon tayong magsisi. Kung tayo ay nagkasala, maaari tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang mensahe ng Ebanghelyo
ay hindi lamang paghatol, kundi pag-asa. Ang Diyos ay mahabagin at matyaga, at tinatawagan niya ang tao na magbalik loob hanggang may panahon. Habang tinatapos natin ang pag-aaral na ito, pag-isipan natin ang isang simpleng tanong. Kung haharap tayo ngayon sa Panginoon, ano ang magiging kalagayan ng ating puso? Tayo ba ay namumuhay ng may pag-ibig, katapatan, at malasakit sa kapwa? O may mga bagay tayong kailangang ituwid habang may pagkakataon pa? Ang mga tanong na ito ay hindi para tayo'y mawalan ng pag-asa, kundi upang hikayatin tayong mamuhay ng mas mabuti araw-araw. Ang bawat araw ay pagkakataong magmahal, magpatawad, tumulong, at lumakad sa landas ng kabutihan. Ngayon ay tignan natin ang isa pang napakahalagang sinasabi ng Biblia tungkol sa paghatol. Sa Juan 5:22, sinabi ni Jesus, sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino man, kundi ibinigay na niya sa anak ang buong paghatol. Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito. Ipinakikita nito na ang paghatol ay hindi aksidente o basta lamang mangyayari. Ito ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos, at si Jesus ang itinalaga upang gampanan ang tungkuling ito. Sa pagpapatuloy ng Juan 5:27, sinabi rin na binigyan niya siya ng kapamahalaang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Bilang anak ng tao, naranasan ni Jesus ang buhay ng tao. Nakaranas siya ng gutom, pagod, tukso, pagdurusa, at pagtanggi. Dahil dito, nauunawaan niya ang kalagayan ng tao. Ngunit, siya rin ang ganap na matuwid. Kaya ang kanyang paghatol ay makatarungan at walang kinikilingan. May isa pang paalala ang Biblia sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 5, Talata 10. Sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng nararapat ayon sa mga bagay na ginawa habang nabubuhay sa katawan, maging mabuti o masama. Ang talatang ito ay paalala na ang ating buhay ay may pananagutan. Ang bawat araw na ipinagkaloob sa atin ay pagkakataong gumawa ng mabuti, magmahal sa kapwa, at mamuhay ng may katapatan. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong mamuhay sa patuloy na takot. Sa halip ay inaanyayahan tayo ng Biblia na mamuhay ng may pag-asa at pananampalataya. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng katarungan. Siya rin ay Diyos ng awa. Maraming ulit sa kasulatan na ipinakikita ang kanyang pagtawag sa tao upang magsisi at magbalik loob. Ang kanyang hangarin ay hindi ang kapahamakan ng tao, kundi ang kanyang pagbabalik sa tamang landas. Sa talinghaga ng mayamang lalaki at ni Lazaro,
Sa Lucas 16, ipinakikita ni Jesus ang kahalagahan ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kwentong ito ay paalala na ang mga desisyong ginagawa natin ngayon ay may kahalagahan. Ang ating pagtrato sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan, ay hindi nawawala sa paningin ng Diyos. Gayon din sa pahayag 20:12, mababasa natin ang isang makapangyarihang larawan at nakita kong binuksan ang mga aklat at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ang larawang ito ay sumasagisag na walang bagay na nalilihim sa Diyos. Alam niya ang ating mga salita, iniisip at ginagawa. Ngunit kasabay nito, alam din niya ang ating mga paghihirap, pagtitiis at mga kabutihang ginagawa kahit hindi ito napapansin ng ibang tao. Kaya habang may panahon, gamitin natin ang bawat araw bilang pagkakataon upang lumago sa kabutihan. Ang bawat pagpapatawad, bawat pagtulong, bawat panalangin, at bawat tapat na pagsunod sa Diyos ay may kabuluhan. Ang mensahe ng Biblia ay hindi lamang naghahanda sa atin para sa hinaharap, kundi nagtuturo rin kung paano mamuhay ng may pag-ibig, pananagutan, at pag-asa sa kasalukuyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nakatulong sa inyo ang pag-aaral na ito, maaari ninyo itong ibahagi sa iba upang sama-sama nating pagnilayan ang mga aral ng Biblia. Naway pagpalain tayong lahat ng Diyos at bigyan ng karunungan upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hanggang sa muli, maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng Panginoon.